Ang gusto ko lang talakayin ngayon yung kanyang Amerika. Dahil lumalabas na ayon sa mensahen pinadala sa akin ng isang kakilala ko na mahigit na kulang-kulang na 900 na mga beses ng Amerika dito sa buong mundo sa 153 na bansa. Ano ba ang pakay nila? Yan ang yung demokrasi ay parang mali yata eh. Dahil yan, ang pakay ng Amerika ay yung kanyan, yung mga natural resources ng bawat bansa. Gusto nilang kamkamin. Ganyan ang ginagawa dito sa atin. Gustong kunin ng Amerika itong deuterium at saka itong divine wealth natin na nakalaan sa mga mahirap. Kaya mahirap kung kunin itong Amerika na ito, mahirap kung pagkatiwalaan ito. Alam ko pinapakinggan naman nila ako eh. Dahil yan, kung wari lang yan, nakikikutsabaan lang yan sa China, ay nakukan lang yan yung away-away, conspiracy theory yan. Dahil lahat yan ay purong mga kwan na. Wala nang kakayahan na makapaggera. Isa pang itong ikinukuhan ko, ito yung kay Ang, na sinasabi niya, ibinibenta na ni ang Petronas. Hindi naman kay Ang yan eh, yan si Raulo na yan eh. Dating empleyado lang yan, dami lang yan. O, sino ba ang may kuha ng Petronas? O, kung kukunin mo itong mga nakaraan ng pagbablog ko, ang may-ari ng Petronas ay may malaking share dyan ng Marcos. Paano ibebenta ni Ang yan? Hindi naman kanya. Maski na yan San Miguel, hindi kanya. Si Raulo yan eh. Mapag-angkin, katulad kay Rason. Hindi naman si Rason, hindi naman yung pag-aari niyang mga kwan na yan, mga kwan lang yan, dami ng mga Marcos. Yan ang kinakatakutan nilang malantad. Kaya yung mga vlogger na yan, hindi pinag-uusapan itong divine wealth. Oh, yung mga DDS na yan, yung mga troll na yan, at saka yung mga vlogger ng mga Marcos, hindi nila pinag-uusapan ito. Kaya gumagawa sila ng mga senaryo upang iligaw ang tao. Kaya sabi ko nga, ultimo sino, kahit na sino dyan, na mga vlogger, mainstream media, mga vlogger, kung ano-ano sila, liniligaw nila, ayaw nilang pag-usapan itong divine wealth for humanity, at saka itong itong deuterium. Ayaw nilang pag-usapan yan. Pero yan ang gustong kamkamin ng China at saka Amerika. Kaya, napakahirap ang kinukuhan nila eh. Ngayon, nasa Manila Times. Kaya itong mga copyright na ito, hindi ko pinagpapansin ito. Di-demanda nila ako kung gusto nila. Dahil yan, umahad lang sila ng katotohanan. Negosyo. Kung negosyo, di ang mga balita, maaaring chismis na yan. Kasi, kawawa itong mga driver na ito eh. Yung mga may-ari ng mga jeep, mayroon kayong hindi alam eh. Na sikreto eh. Kasi ang gusto ng gobyerno nito, itong putang inang mga Marcos na ito, ang gusto nila, mapasa kanila lahat ang mga negosyo dito sa Pilipinas. Kasi yung nagpalabas ng 1.1 billion ang Toyota para dito sa modernization. Kaya nga yung LFTRB na yan, mga siraulo yan.
Bakit? Iyan, linalantad ko na sa inyo ha. Kayong mga kwan ng jeep. Kung talagang maganda ang pakay ng kwan na yan, bakit hindi bilhin yung mga unit na yan ng gobyerno? Oh. Pagkatapos, gigipitin kayo pag pasasakayin sa tricycle. Magkano pamasahin ng tricycle? Dahil yan talagang gusto ng mga Marcos maghirap ang Pilipino. Yan sinasabi ko na lang sa inyo. Eh mga pinag-uusapan lang na issue dito ng mga kwan, yung mga ganyan-ganyan lang, mga liniligaw nila. Ang kinukuha nila yung utak ng Pilipino para wala ma-divert sa iba yung mga kayamanan dito. Katulad ng deuterium, yung sovereign wealth at saka yung divine wealth for humanity. Ayaw na mga vlogger na pag-usapan yan. Sabihin ko sa iyo, lahat yan ay bayaran. Yan sabihin ko sa inyo. Basta yan lumabas sa bansa, may nagbigay ng kwan sa kanila. Pabuya dahil marami sila na utong Pilipino. Yan ang totoo niyan. Kaya yung mga kwan na lang yan, mga palabas lang yan. Kaya nga, gusto nilang kunin ng negosyo dito, mantakin mo mga transportasyon ng mga bus dito, gusto maski na saan pumunta na sa buong Pilipinas. May linya, magkakaroon na sila ng linya. Yan ang habol ni Kwan na yan. Yan putang inang Simpson na yan. Yung partas, ay, nako. Hindi naman pag-aari ni Kwan yung mga Kwan na yan. Kaya nga sabi ko halos lahat ng negosyo dito pag-aari ng mga Marcos. Yan, mga dami lang yan. Kaya gagawin na tayo parang kwan. Parang style komunista na tayo. Ngayon, ito mga inutil na military, tignan mo pagtatanggol nila si Kibuloy, si Ka Eric. Pagkatapos sasabihin ng mga ibang military, sasabihin ng MPA, hindi kasama sa MPA yung kwan. Kasama yan. Ginalaglag lang si Ka Eric at saka si Badoy ng mga maharlikang general upang ma-divert din, may kwan yung mga gawain nila dito sa bayan Silang gumagawa ng destabilization itong mga maharlikang general na ito. Bakit walang imik ang mga military? Dahil natapalan ng pera. Katapos yung sinasabi ko, yung putangin ng Clemente na yan, sasabihin niya, makabayan, ulol, putangin na ka, binayaran ka lang. Magkano ba tinanggap mo? Sasabihin na, papuputukin. Hindi ninyo alam ang mangyayari dito sa Pilipinas. Hindi ninyo alam ang mangyayari sa mundo. Dahil ako, gumagalaw na ako ng talagang sa mga espiritual para maiikwan ko na. Dahil padating na sila dito Sa kanila na ang mga armas nila. Ako lalarga na bukas upang kausapin ko na sila kung nandun sila. Ang alam ko, inaantay na nila ako. Kaya yan, sinasabi ko nga, yung mga putang ng mga pulis na yan, mga inutil na pulis, mga siraulo, mga salot, ng bayan. Kakuan na naman nila, CIA, bayan. Pagkatapos, kasi yung nag-iumpisa yan doon sa doon sa mga guardian, ginagamit lang sila ng mga politiko. Pagkatapos ginagamit sila sa pangunguha ng impormasyon. Kailangan pa bang impormasyon? Ikaw putang na mong hunasan ka, hunason. Ano ba ang ibig sabihin ng hunason sa salitang sorsogunin? Hindi ba magnanakaw? Talagang magnanakaw ka, putang ina ka. Yung Toyota Alabang, ikaw nakakuha ng franchise noon? Yan ang mga sinasabi ko. Yan, mga tuta ng mga Amerikano ko. Yan, CIA bayan. Anong pakialam ng
ng CIA dito sa mga kayamanan dito. Kukunan lang kayo ng impormasyon para kukunin. Dahil hindi nga nila makontrol eh. Hindi nila ako makontrol. Yan ang sinasabi ko. Paano nila ako makokontrol? Oh. Nag-iisa lang ako pero hindi nila ako makokontrol. Dahil yan, pag-aari, dapat lang pag-ingatan ko yan. Hindi ko pag-aari yan. Kaya itong mga putang ng mga katulisan, palibasan mga tulisan eh. Oh. O hindi ba lahat kayo mga tulisan? Kayo mga pulis. Mahilig kayo sa ganon. Oh. Putang nyo. Talagang karumal-dumal kayo, mga salot kayo, mga military kayo. Ditignan natin. Magkakagulo na. Oh. Yung in-style nila nung nakaraan ng 2018 na para sa 2019 budget, nangyayari na ngayon, parehas ang galaw nila. Sabihin ko sa inyo yung totoo, parehas ang galaw nila ngayon. Abalang-abala na sila kung paano nila mapagtatakpan, kung saan sila kukuha ng pera. Kaya lahat ng kanyan, kaya nga sabi ko, Ponzi scheme ang kinuha ni kanyan. Ang kinuha ni Jokno, bakit hindi ko man si Jokno? Finance Minister siya. Oh, bakit hindi niyo sabihin kung magkano uutangin ko, no? Oh, ay talagang uutang. Dahil walang pondo. Kaya ngayon sinasabi ko yung perang may agila, yan ay hindi kanyan. Hindi yan tunay na pera, kundi treasury ban yan. Pwede mo naman ipambayad yun, kapalit. Oh. Kaya yung sinasabi ko, hindi ninyo kaya. Oh. Kaya yung mga singit-singit na yan, ganyan din ang nangyari noong 2018. Kaya tumagal ang pagkuka ng budget. Kaya pinirmahan ang budget ng 2019. August na. Oh, lampas na. Oh, hindi ba Duterte? Putang ina ka. Ikaw ang nakinabang. Kaya yan, gulong-gulo na sila. Hindi ko talaga bubuksan yan. Yan ang sinasabi ko. Alangan naman na makinabang ang mga magnanakaw na politiko, mga religion na magnanakaw, o mga in China, yung group of 7, group of 5, o yung Amerika. Ano nga naman sila makinabang? Matagal na nilang pinakinabangan ng mga kwan na ito, mga kayamanan na ito, na pinaghirap. Lalo na yung Israel na yan. Oh. Kaya, sabi ko, panuorin na ninyo kung anong mangyayari sa Amerika at sa China. Talagang matindi na mangyayari dyan. Kaya nga, yung bayan-bayan na yan, ay nako, tigil-tigilan na ninyo yan. Pagkatapos, kukuliktahan kayo. O, kukuliktahan kayo. Bakit wala na bang, wala na mahirap ng Pilipino? O, wala na rin makutong itong mga putangin ng mga tulisan na pulis. O, di ba? Ano bang kukutongin ninyo? O, kaya nga, yung ginawa nila kay Eric, totoo yan, nasa MPA. Oh. Bakit linalaglag yung ibang general pagkatapos sinasalo naman ng iba? Hindi magkakontra na sila. Kasi yan, pilit nilang ilinalayo ang isyo na ang magkasabot ang MPA at saka mga military sa paggawa ng destabilization sa bansa. May ipit din si Eric. Oh. Pagkatapos gagawin SNMI, lahat yung mga bulaan sugo ka ng Diyos, putang ina ka, kibuloy. Pagkatapos sasabihin mo, nako, nakakaya ka, sasabihin mo sugo ka ng Diyos, animal ka.
Wala kang karapatan na magsalita ng ganyan. Sugo ka ng demonyo dahil ikaw rapist ka. Bakit kung sugo ka, bakit naharangan ka? O ako, bakit ako hindi maharangan? O, ang ginagawa ninyo, putol ninyo, binababoy ninyo yung pagsasalita ko. Ako lang naman ang ginaganyan ninyo eh. O, ako lang ang ginaganyan ninyo. Pero sa iba, hindi ninyo kayang gawin dahil mga bayaran yan. Natatakot na kayo ngayon, natataranta na kayo. Yan ang sinasabi ko. Iba ang gawain ko. Oh. Pero ang mga kayamanan na yan ay pinangangalagaan ko dahil hindi nga akin yan. Pagkatapos itong putangin ng kalyente na ito, nandoon, pre-request na doon sa binababaan ng espiritu ng katotohanan kabulaanan to, tinignan nila kung anong kwan. Yung pala, tinignan ng mga kwan niya, mga kasamahan niya, sina TBM, Joliet. Ay, yung Joliet na yan, yung kasama nila Gundino doon. Bakit wala na sila Gundino? Oh, sina Valeros, wala na. Oh. Kaya, yan lang ko na yan, ayaw nilang pag-usapan. Ayaw din nilang pag-usapan na yung kumandidato, iba kaysa nakaupo ngayon. Yan, sinasabi ko na nga eh. Dahil yan, talagang i-deliver nila sa iba. Ay, ngayon naman kayo, naniwala naman, ay naku, talagang nagkakaganon, ganyan-ganyan. Ganon-ganon. Kinukuan lang kayo para wag yung mga kayamanan na yan ay mawala sa atensyon ninyo. Oh. Kaya ako, inuulit-ulit ko ang mga pangyayari. Sasabihin nila, inuulit-ulit ko. Mas ka na inuulit ko dahil para magising kayo na yung mga kayamanan na yan ay talagang para sa inyo na mahihirap. Tapos nanakot, ang dami na nanakot na sa akin na yung kungkuan, ay hindi ko pinagpapaniwalaan niya dahil iisa lang pinapakinggan ko yung pinagmumulan ng utos. Tapos na ang trabaho ko yung maikuan ko yung kasi doon sa ipinakita doon sa kasama ko, binitbit siya ng talagang malaking tao. Nakaupo siya doon sa palad, dala-dala niya. Ngayon, ang nakita niya doon sa pangalawang barko, maliit na barko yun yung una, puro mga mga treasury note. Yung pangalawa, nakita niya doon sa timon, sa harapan ng timon, ay saradong tubo. Yung saradong tubo na yan yung gustong malaman ng espiritu ng katotohanan kung ano talagang nangyari. Noong kung sino yung mga sumabay kina Moises. Kung Egyptian yung sumabay, harangan ni Moises. O yun. Pero yan, maraming kwan dyan na hindi ko kinuan yan. Marami pang lihim dyan na hindi ko pinaliwanag dahil baka kuanin na naman ng mga religion. Kasi ang religion, bulaan yan hindi naman, siya sabihin makakapagligtas. Gaya yung sinasabi ng divine government. Nung sabihin ko nga yung kay Pare Pedring yung divine government, tinignan ako ng mata sa mata ang tinginan namin dahil nagtaka siya dahil bago yata sa pandinig niya yung divine government 1990s pa yan nung mag-uusap kami niyan tungkol sa divine government. Ay natatawa na lang ako dito sa mga kwan na ito.
Oh, kaya yan, hindi ako magsasawa na ulit-ulitin. Kaya ngayon sinasabi ko, yung mga jeep dyan na gusto nilang i-phase out, dapat bayaran nila yan dahil yan, nagkuhan yan yung mga yan, bumili ng jeep, nag-abroad, bumili ng jeep para hindi na mag-abroad dahil alam niya hirap doon. Oh, ngayon, dahil sa kung na yan, ipipace out nila, hindi pa niya nasambot yung puhunan niya. Kaya yan, sinasabi ko na nga, yan, gusto nilang kontrolin ng transportasyon dito sa Pilipinas. Malaking negosyo yan. Dahil yan, itanong ninyo kay Jimmy Chua ng Jack Trainer. Yan ang katotohanan. Kaya yung Metrobus ang kinukuhan nila na ngayon. Pinapasyal noon. Pinansin ko yan. Kaya medyo nawala yan. Pero yan ang talagang balak nila. Kaya nga magpapalabas ang Toyota. Ay sino ba ang may-ari ng Toyota? Hindi ba noon si Marcos? Dahil yung kumandidato, makakris pa yun. Yung tunay na anak ni Marcos, magka-Toyota yun. Yan ang pagkakakuan nila. Kaya yung Toyota na yan, malaki ang share ng mga Marcos dyan. Pagkatapos sila magpapamodernize ng mga ng mga sasakyan. Kaya ipipace out na kayo. Kaya yan, sinasabi ko sa inyo, pinaggagago lang kayong mga driver dyan. Kasi, pagdating ng panahon pag nakuha ko itong na ito, kukunin kayong driver. Pero, libre transportasyon. Sabi ko sa inyo, wala kayong babayaran na transportasyon, lalo na kung mabuksan ng deuterium. Yan ang numero unong kwan. Kaya yan ang kinakatakot nila sa akin. Kaya sila, lahat ng pang-divert nila, gumagawa sila ng mga balita na kung ano-ano para yung isip ninyo, huwag maipokus sa mga kayamanan na nakalaan para sa mga may hirap, para sa sambayanan. Yan ang talagang katotohanan dyan. Kung wari, kung sila, makuan nitong mga military na itong nako, mga ulol. Kanginan nyo, lahat kayo, mga siraulo, lalo na mga general na yan. Kaya nga sabi ko nga nagkukomenta ko talaga sa YouTube Ang pangalan ko doon, Ermitanyo Ed. Yan nagkukomenta ko, Ermitanyo Ed, tandaan ninyo. Ang sabi ko, dahil yan, talagang ginugulo nilang kaisipan ninyo. Ngayon, ako naman, nagko-comment ako nagko-comment. Pagkatapos, may plan B pa. Pagkatapos, ang kinukuha ninyo, mga general na yan, si Duterte. Paano naman yung mga nakaupo sa mga matataas na katungkulan sa gobyerno natin? Mga inchik. Ano yan? Pagkatapos sasabihin mo, kalaban mo China. Pagkatapos sasabihin, makikipag-usap si Siping sa iyo. Di makipag-usap, ano yung pag-uusapan nyo? Sa akin sa ako hanapin niya. Dahil sisingilin ko siya sa utang niya. Maski na Amerika, sisingilin ko. Dahil itong huli, nagpalabas sila ng ilang bilyon dolyar. Dahil sinabi ko, wawalain kong utang. Wawalain kong utang. Pagkatapos gumawa na naman sila ng fiat money. Hindi sisingilin ko sila. Yan ang sinasabi ko. Kaya yan, naguguluhan na sila. Hindi na nila alam ang gagawin nila. Ngayon, yung France, tahimik. Yung United Kingdom, tahimik.
Yung isa pa, yung France, UK, tapos itong isa na ito na superpower din Russia, tahimik. Pero nandito na sila. Dahil yan lang ang gusto ng Amerika. Pero yan, lahat ng Group of 5 na yan, makikinabang dyan sa kayamanan ng Pilipinas. Kaya nga sila nagkukuhan dito. Pero ako, hindi nila ako basta-basta makukuhan, magugoyo. Bakit sino ba sila mga putang ina mga yan? Sino ba si Siping? 5 lang yan. Dahil yan, scripted na yung galaw nila. Gumawa na ng script si Marcos, inapproval ng Group of 5. Pagkatapos, yan, para yan China na yan. Kasi hindi nila nakuha yung deuterium noon doon sa Surigao Hindi nila alam ang paraan Kasi yan, may susi. Yan ang sinasabi ko. Kaya nga kung babasahin mo yun sa aklat ng sabio na Isaiah 45, doon kung hanapin ninyo yung mga higanting sabio, nakuha ko na lahat yan, nakuha ko ng kapangyarihan nila nung huling lakad ko. At yan, nagpakita na sa akin yan. 5 lalaki yan, 6 yata yung lalaki na yan, puro magagandang lalaki. 5 yata. Ang pagkasabi nga sa akin boss niya. Pero, kung i-interpret mo yan, sabyo. Kaya, nahihirapan na sila ngayon. Matataranta na sila. Kasi numero 1 itong budget na ito, walang pera. Numero lang yan. Ikaw ba naman, gagastusin mo ng 11 days? Itong putang inang Sara na ito, akala mo kung sinong matimtimang berhen? Hindi man. Matimtimang. Ay, naku, putang ina ka. Maputa-puta ka rin. Kaya yan, inuuto-uto lang tayo niyan. Huwag niyong pagpapaniwala niyan. Away-away na yan, naku. Kaya lang lumalaya, nagkapikunan ng konti. Hindi ba? Eric? Di ba? Alaga ka na maharlikan general. Kung ka ng MP, kalabang ka ng MP, di matagal ka ng tinumba. Kung talagang, kung yan. Nagre-regtag ka kung sino-sino. Pero yung mga MP, hindi mo rin-regtag. Ang rin-regtag mo lang, gago. Kayong dalawa ni Badoy na sira ulo, ulol, salot. Ang kwan ninyo, yung kalaban ng mga Marcos, yun ang riniregtag nyo. Bakit ako hindi mo iregtag? Sinasabi ko, kayo-kayong mga inutil na general, bakit ako hindi ninyo huliin? Magkasubukan. Kaya yan, ay nako, nasabi ko na nga, Armahedon na. Dahil nakuha ko na ang kapangyarihan. Sinasabi ko, yung mga nagbabantay ng mga armas ng espiritual, mahirap ninyong kwanin to. Tapos sasabihin, tatakot-takutin pa ni Lady Min, putangin ng Lady Min na sira ulo na yan. Ay, nagkakakutsaba. Iisa yan si Lady Min, tsaka yung lumataw na yun Sabihin ko sa inyo yung totoo. Kaya mahirapan kayo ngayon. Wanda na kayo. Amerika, alam kong mangyayari sa kanya. Yan ang tinatawag na bagong Babylonia. Reyna ng patutot. Kaya pag giba ka na rin, Lady Min. Kaya yan ang mga dapat ninyong mga malaman. Kaya wag na ninyong pagpapaniwalaan yung mga vlogger na yan. Mga chismis lang yan para i-divert nila. Ilayo yung tunay na issue. Yung tunay na, yung talagang issue.
na yung mga kayamanan ng Pilipinas. Oh, lahat yan bayaran yan. Maniwala ka. Para sa katotohanan, putang ina nyo, pinagpapaniwalaan ko ba kayo? Bakit kung kayo katotohanan? O, tignan mo yung mukha ni Duterte ngayon. O, at saka yung dati. Pagkumparahin ninyo. Ngayon, yung Marcos, yung kumandidato at saka yung nakaupo ngayon, pagkumparahin ninyo. Palibasa parehas adik, kaya mahirap mong kunin. Pero may pagkakilanlan, medyo hukot. Yung tunay na mas maliit. Yung tunay na anak ni Marcos kaysa dun sa kumandidato. Mas matanda yung kumandidato. Mas bata ito. Kaya nga nagtatago yan eh. Dahil yan talaga ang balak niyan. Magkakasabot yan para kunin ang Marcos. Yan ang tingalain sa buong mundo. Eh, wala namang kayamanan yan. O, anong ikukan nila? Yan sinasabi ko eh. Hindi ninyo ako maguguyo. Dahil yan, mahigpit ang pagkakabilin yan. Dahil walang nagmamahal sa mahirap, kundi ang kataas-taasan. Sapagkat sila lang ang marunong tumawag. Eh, yung mga magnanakaw na yan, eh, wala yan. Kaya yung sinasabi ko pa nga, ang gumagawa ang pumapapil na MP ngayon, dahil marami nang ang hindi sumasama sa MP. Dahil yung pagbubulgar ko eh. Oh. Ang pumapapil ngayon na MP, mga Intel. Oh. Intel na military. Yan ang sinasabi ko. Pagkatapos, mag-iipon sila ng ilang tao, papatayin nila, sasabihin nila, mga MPA. Pero mga walang malay yan. Babagsakan lang na ng baril, oh. Hindi ba planted ang ginagawa nila? Tinataniman nila. Oh. kaya sinasabi ko sa inyo ang mga katotohanan. Nakakaawa. Oh. Kaya lang naman kumuha ng kwan dito yung ICC hindi makakuan dahil nga dyan sa mga kwan na yan. Dahil yan sa putang ina Amerika na yan. Oh. Tsaka yan China na yan. Nako. Matigil-tigilan tayong burait nga ang tawag ko dyan eh. Oh. Marcos bidding saping. Oh. Sino man manalo si Trump, tao din ni Marcos yung Trump na yan. Paano napunta sa kanya yung mga pan? Kaya yan ngayon, ang pinoproblema nila. Dahil lahat ng negosyo ng mga Marcos, bagsak na. Sabihin ko sa inyo, oras na buksan ng Duterte, bagsak na. Hahanapin ko yung kwan ng mga yan, mga kayamanan na yan, na ginamit nila. Sa halip na ang makinabang ay yung mga mahihirap dito sa bansa natin. Sila ang nakinabang. Kaya mapipilitan sila ngayon. Kung hindi ko kunin yan, hindi nila ilabas ang mga accountability niyan, eh wala. Mahirapan kayo sa akin. Eh, so, tignan natin kung sino mas matigas. Mga Marcos, utot nyo. Pinagmamalaki nyo, Duterte, ulol. wala kayo lahat kwenta ng mga politikong magnanakaw. Kaya marami ng tahimik. O, hindi ba, Soto, tahimik ka na? Audrey Lon, tahimik ka na rin. O, sige na.